Good afternoon mga kaibigan and welcome back to another great episode of Zion on Air. Now, na-miss ko kayo. So it's been a while since I last saw you. Dumaan ang Pasko, bagong taon, tapos nag-Chinese New Year, tapos Valentine's Day, and now we are back. And let me welcome you to Zion on Air, your choice of Saturday hangout where we talk about everything and anything about our Christian life. I'm your friend, Jesse Bernales, and I'll be with you today for another great episode. So gusto kong batiin yung mga kaibigan natin dito na nanonood sa Pilipinas. Magandang hapon sa inyo. At syempre, may mga nanonood din tayong kaibigan sa ibang bansa. Kaya magandang gabi, magandang umaga, wherever and whenever you are watching this episode today. So I'm really excited for another great episode. So again, as always guys, I promise, meron akong mga hinihingi lamang sa inyo. So if you can rightfully like today's episode, yes, that's a thumbs up or the heart, whatever you want to do. Please do that right now. Like, heart. Then not just that, I would like to ask you guys to please share. Yan. Just not like to like and share, but also to please tag your friends. Put your friend's name in the comment section right now. Yung mga tao maalala mo, di ba? At least 5, but if you can remember more, please do so right now. Like, share, and tag your friends because today's episode is really great, guys. We haven't seen you for a while, so it's really great for us to be here, hang out this Saturday afternoon, and encourage one another. But before that, please join me in a word of prayer to open today's episode. Heavenly Father, thank you once again, Lord, for keeping us safe, for guiding us, Lord, through all these days that has passed us. Thank you for another year you had given us and for this blessing that we can be together through this particular episode. Father, I pray that wherever, Lord, that everyone's listening in right now, kung nasa bahay man sila, maybe they're driving, maybe they're outside, please do keep them safe. And I do pray, Lord, that work in the internet connection for those listening in and for the team who's working in right now, Lord. And of course, today's episode to be a blessing for others so we can be encouraged in our ministry with you. In Jesus' name, we pray. Amen. Now, let's go to our episode today. Sabi nga natin, di ba, love comes in many forms from diverse places and at different times. Now, in this so-called Love Month, our guest today will share his testimony, experiences, and insights about the kind of love that lasts and pleases the Lord. Everybody, let's welcome Pastor Jerry La Rosa of Moriah Baptist Bible Church, Marikina. Magandang hapon sa iyo, Pastor Jerry. How are you today, Pastor Jerry? Ayan, nakamute ka lang, Pastor Jerry. Ha? Gusto kong marinig ang boses mo. Hindi lang yung kagandahang lalaki mo ang nakikita ko. Talaga namang iba talaga pag matangkad, no? Sa picture pa lang, pogi na, lalo na sa physical. Magandang hapon sa iyo, Pastor Jerry. Yes, magandang hapon sa inyo at sa mga nakikinig follower ng Zion on Air. Salamat sa pagkakataon para ako ay maging panauhin ninyo. Sana ay maging pagpapala itong ating pagkakaroon ng talakayan sa hapong ito na napakalaga ay patungkol sa salamat naman, pag-ibig. Ayan, maraming salamat, Pastor Jerry, for taking time out of your schedule po, ha. At nakakatuwa naman kasi talagang we really prayed for this particular episode and we are so blessed to have you with us. Pero bago tayo magsimula ang lahat, Pastor Jerry, kamusta ka na? How's the ministry coming along dyan po sa Marikina po? Sa awa ng Panginoon ay biyaya niya ay patuloy yung kaabalahan sa paglilingkod sa Panginoon at naroon ang ating goal ay makapag-distribute ng mga gospel tracts sa mga paaralan at sa mga station na mga kung saan maraming mga estudyante at maabot ng salita ng Panginoon at pinagyayaman natin ang children's ministry sapagkat tinitignan natin sila yung mga potential future leaders of the church, future leaders of the land. Kaya salamat sa pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. There you go. So nakakatuwa pa, Sir Jerry, kasi at least busy sa ministry and you have a lot going on. Simula pa lang ng bagong taon pero marami na nangyayari which is really great. Now, Pastor Jerry, basahin ko lang, may mga buwabati sa Facebook natin.
batiin natin. Aba, sabi ni Deacon Bong, sabi niya, telegenic daw po kayo, Pastor Jerry. Aba naman. So, telegenic kayo. Tapos sabi rin ni Wow, ni salamat. Pastor Jeremiah Solomon, katukayo niya din. Ang ganda daw ng boses niyo. Parang broadcaster. Talagang buong-buo. Ano? Wow. So, nakakatuwa. Salamat po. Salamat Yeah. ng marami. Tapos batiin din po natin si Miss Teresa Baliwang and nanonood din po sa atin. Maraming salamat for tuning in po. No, Wow. again, huwag niyo pong kalimutan, just keep on tagging your friends as we go on. Alam mo, Pastor Jerry, we want to know you more kasi nabanggit niya, kinukwento sa amin ni Pastor Jeremiah that you have been going back pa and you've been together. So gusto namin malaman, Pastor Jerry, can you share to us, paano po ba kayo nakakilala sa Panginoon? How was your salvation testimony like, Pastor Jerry? Okay, first of all, ay nais ko muna magpasalamat kapatid Brother Jesse sa Zion Baptist Bible Church. Alam nyo, ang Moriah Baptist Bible Church tumana ay dumaan sa mga pagsubok. Alam nyo, ang lugar namin ay low-lying area. Dumaan po yung 2009 na Ondoy at 2020 yung Ulysses. Salamat sa leadership ng inyong Pastor Jeremiah Solomon. Thank you very much and the church. Nagpahayag, nagpadama kayo ng pag-ibig. Talagang personal kayong pumunta at sinuong nyo kahit ang lugar at yung mga daanan ay punong-puno na mga basura pero napakalaking blessing nyo. Kaya thank you very much Zion Baptist Bible Church. Thank you, Pastor Solomon. At sa aking pong salvation experience, I received the Lord Jesus Christ. That was 1985. At nagkaroon ng film showing doon sa Moriah Baptist Bible Church, Santa Teresita, under the leadership of Pastor Efren Padua. It so happened ay nadaan ako doon sa street na yon ng Santa Teresita Village dahil ang bahay namin naroon lang sa likuran ng simbahan. At nagkaroon ng pagkakataon ay nakapanood ako nung film na Burning Hell. Dahil doon ay nagkaroon tayo ng takot na pag ako ay namatay, saan kaya pupunta ang kaluluwa ko? At I was invited to attend again. Meron silang evangelistic service. And there was an invitation and I came forward and I received the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And that was February 1985. Kaya yun ang pinakamasarap na nangyari sa buhay ko nung ako ay natagpuan ng Panginoon. Miserable at magulo ang buhay. At salamat. Tayo ay naligtas at doon nagkaroon ng totoo. Tunay na pagbabago ang aking buhay. Kaya salamat sa ministry ng Moriah Baptist Bible Church, main church kaya Pastor Padua. Yon kapatid ang napakagandang ginawa ng Diyos sa buhay ko. That's right. Now, Pastor Jerry, kung isipin natin, so 1985, and that was in February. So that is, if I'm doing my math correctly, that's 39 years already in your saved life, Pastor Jerry, no? Wow. Grabe. Yes, totoo yan. Talagang grabe naman yan, Pastor Jerry. At nakakatawa naman yan. Kasi parang, if you think about it, di ba, minsan in our minds, may nasisave ba sa mga ganitong gawain, yung mga film showing, yung mga reach out. And in your life, tama, mukhang meron nga. Pero ito, Pastor Jerry, being saved is one thing. Okay, sige na saved. Tapos, you become faithful. Pero answering to become a pastor, paano naman nangyari yung kwento na yun, Pastor Jerry, na from dati na padang sa film showings, biglang naging pastor. How was that journey naman, Pastor Jerry? Ay, ganito yun, kapatid, Brother Jesse. Tayo ay in-encourage na mag-attend sa church
Dati ay Sunday morning lang ako umaten. Then late pa. Dahil bago pa pala mananampalataya. Then I was encouraged to attend 9 o'clock in the morning. Merong Sunday school, 9 to 10, then 10 o'clock the worship service. Then I was encouraged to attend also the afternoon service. And by the grace of God, I was able to attend also the afternoon service, then the youth fellowship. In short, sa biyaya ng Panginoon ay every service naroon tayo. At doon sa pagdalo natin at pakikinig ng salita ng Diyos ay ang Panginoon nangusap sa ating puso. I came forward and I surrender my life to a full-time work. And I enrolled in the Bible school. Noong ang pangalan ng Bible school ay Manila Baptist Bible College. That was 1985. Nabaptize ako 1985, last Sunday of March. And I was baptized doon sa Santa Mesa. Wala pang baptistry noon sa Mother Church. Under construction, ginagawa pa lamang. Ang worship service ay sa Silong. In short, kapatid, ay tayo ay nag-surrender sa panawagan ng ating Panginoon at iniwanan natin yung secular work at napakasaya na naglilingkod sa Panginoon. Bagamat ay hindi pinag-uusapan yung support, kundi yung panawagan ng ating Panginoon. Kaya nag-dorm ako at bagamat wala kaming napag-usapan na any amount of support, ang puso natin ay maglingkod sa Panginoon with or without support. Kaya I know for sure I was called by God at meron akong verse na pinangawakan, yung nilagay ng Diyos sa puso ko, yung Matthew chapter 9, na when he saw the great multitude, he was moved with compassion. Kaya nakita rin natin yung mga tao and they need the Lord Jesus Christ. Kaya yun ang kapatid, ang karanasan natin na tayo ay napunta sa ministry at dadagdag ako pa? Pero mahaba-haba lang to ba? Go ahead. Of course. Sa biyaya ng Panginoon tayo ay na pagkatiwalaan ng ating Diyos na maging active o involved doon sa ministry. I was then assistant Sunday school teacher. Ang ating tinuturuan ay 4 years old. 4 years old. Then sa pagpihit ng Panginoon, ng panahon, sa awa ng Panginoon ay naging in charge tayo nagtuturo ng 4 years old, and by the grace of God, tayo ay napagkatiwalaan ng Diyos na magturo doon sa New Life class. Okay, ito yung mga bagong ligtas. At napagkatiwalaan tayo ulit ng Panginoon under the leadership of Pastor Padua, na ilagay naman sa opportunity class. Ay, yung opportunity class, ito yung mga unbeliever. Lahat ng bisita pupunta doon at i-evangelize sila. At sa awa ng Panginoon ay maraming naligtas. Tayo ay nakatulong din ng ating Pastor Padua doon sa ministry na yon. At nabigyan tayo ulit ng pagkakataon na magturo doon na promote tayo ng Panginoon. Nakapagturo na ng ang adult class. At merong pagpihit ng panahon ay ang Pastor Padua ay merong Bible study dito sa Tumana. At sabi sa akin, Brad, kailangan ay may tututok doon sa Tumana. Tayo ay tumugon doon sa challenge ng ating pastor
At napunta tayo dito sa Tumana, Bible study pa lamang. Then nagkaroon ng worship service sa umaga. At ang start ng worship service namin dito ay 6:30 in the morning up to 7:30. Then after the 7:30, punta agad doon sa Mother Church dahil meron tayong ministry. Tayo ay song leader doon tsaka Sunday school teacher. Kaya yun, lagari tayo sa biyaya ng Panginoon. At dumating ang panahon, sabi ng aming pastor, Brad, mag-focus ka na doon. Kaya yun ang naging karanasan natin. At ito na, sa biyaya ng Panginoon ay nasa ministry tayo. Naglilingkod tayo at tinawag na bilang pastor. At wala namang regret sa akin is the highest calling ay ang pastor, magpastor. Kaya yun, kay kapatid, ang pagpapala ng ating Panginoon. And amen to that, Pastor Jerry, kasi when I was listening to you, I was like, wow, keep on going, di ba? Nakaka-inspire yung story mo. Pero Pastor Jerry, if you may allow me, just to pick some nuggets out of what you said. Una, na naligtas ka, nakakatuwa, Pastor Jerry, kasi hindi ka agad mainit sa ministry, nagsimula, sabi mo, sa umaga, tapos na-invite ka sa hapon, sa mga simbahan, tapos young people, prayer meeting. Pero nakakatuwa doon, Pastor Jerry, may desire na you wanna be always, di ba, in the ministry hanggang sa ka. Tama. Pero ito, Pastor Jerry, nakakatuwa lang sa sinabi mo, assistant Sunday school teacher na 4 years old ang tinuturuan. So mahilig ka pala sa bata, Pastor Jerry, kasi para matagalan mo yun. Oo. Ang totoo yan, after the service, alalay ka lang yan, taga-saway, taga-habol. Kaya after the Sunday school na service, talagang talagang medyo lawit yung dila mo rin, lupay-pay. Kaya, ayun, pero nakakatuwa, yung mga batang yon ay mga active member na ng church. Yun ang blessing ng Panginoon. And God has been good, Pastor Jerry, kasi ang nakita ko lang, which I admire in your story was, you just made yourself available po, Parang sinabi mo, Lord, you know what? Kung saan ministry po kailangan, you just made yourself available. Tapos, pero ito, Pastor Jerry, saludo talaga ako. Ang start ng inyong service sa Tumana, 6:30 a.m. in the morning. Tapos, 7:30, babalik ka. Wow! I just salute you that. Akala ko, hirap na akong gumising ng linggo na umaga. Walang tatalo doon sa 6:30 a.m. na yun, Pastor Jerry. Kaya blessing yun. Talaga, God gave us 24 precious hours. Kaya God gave us equal time and equal chance. Talagang pag gusto, may paraan talaga para magamit at maglingkod sa ating Panginoon. Amen to that, Pastor Jerry, and I agree there. Sabi nga natin, di ba, kung gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, walang makapipigil sa'yo kung ano man yung challenge na yan. Lalabanan natin yan para dyan. Nakakatuwa, Pastor Jerry, let me just read some comments nanonood sa atin. Kasama natin ngayon si Pastor Rene Dognidon. Magandang hapon po sa iyo, Pastor Rene. Kamusta po sa mga taga-Cavite po, sa nakasama natin dyan. Nanonood din po sa atin si Tita Baby Heresano, all the way from Antipolo. Pastor Jerry, may nag-shoutout din po sa inyo si Miss Rina Ribot. Ayan. Kamusta po kayo dyan? All the way from the land. Thailand. Ayan. She was saying po na you were the one, she was saved under your ministry daw. At ngayon, naglilingkod po siya sa Thailand, sa mga Thai Buddhist people daw. So, nakakatawa po yan. Talagang those are the things that are blessing you also for that. Batiin natin si Miss Abby Volante at si Sir Darla Rosa. Maraming salamat po sa panonood. Huwag po kayong kalimutan, like, share, and tag your friends po. Yan, Pastor Jenny, salamat for telling us how you were saved, tapos how you became a pastor, kasi that testimony of yours really precedes you. Parang wow, di ba yung experience niyo po, talaga sinubok po kayo ng panahon para sa gawain ito. Punta naman po tayo sa topic na natin ngayon. Let's talk about love. Yan. Yung mga ganyang forma, Pastor Jerry, alam ko, parang lover boy yan. Yung mga katulad mo, matangkad, maganda ang boses, kompletong kagapuhan yan. Kauusapan natin ngayon,
the right kind of love. Ayan. So ready ka na, Pastor Jerry? Ready na. Ayan. O sige, Pastor Jerry. Okay, ito ang aking unang tanong ha. Baka mabigla ka dito. O, how do you define love? Parang slam book lang yan, di ba? Sa mga nakakano. Pero para sa iyo ba, Pastor Jerry? Ano ba talaga ang love? Kasi sinasabi, di ba? I love you or love kita. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng love? Para sa iyo, Pastor Jerry, palagay mo. Nako, base lang natin talaga sa ang Biblia. Talagang ang pag-ibig ay we love Him because He first loved us. Salamat dahil the true kind of love para sa akin ay agape love. Yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kailangan muna maranasan ng isang tao na siya'y maligtas. Maranasan niya muna ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Yung pag-ibig ng Panginoon, yung agape love. At para sa akin ay ang pag-ibig ay it is a serving love. Ang pag-ibig na naglilingkod, na unselfish, hindi niya hinahanap ang kanyang sarili. Ang nais niya, ang puso niya ay maglingkod sa kanyang Panginoon na nagmahal at nagligtas sa kanya. Yan. Thank you very much, Pastor Jerry. Now, doon sa aming mga viewers, gusto ko rin malaman ano bang definition of love para sa'yo. Pwedeng nakakatawa, pwedeng seryoso. Please type in our comment section, di ba? O para sa'yo, kung ikaw ang tatanungin, what is love? Ayan. Sabi ni Pastor Jerry, sabi ni Pastor Jeremiah Solomon, no? Basta Jerry daw, lover boy. Yan naman talaga, diba? Basta mga Jerry talaga, di ba? Talagang iba-iba magmahal. Ayan. So again, guys, yung ating mga nanonood, type down in our comment section, what is love para sa'yo, di ba? Pwedeng seryoso, pwedeng nakakatawa, pwedeng pick up line. I wanna see those answers. Now, going back to what you said, Pastor Jerry, nakakatawa kasi it comes back to what the Bible says, no? Agape love, of the love of God, serving, it's unselfish, which is good. Pero Pastor Jerry, kung dadalhin naman natin siya in the present world, anong pinagkaiba nung love as what you defined in the Bible, tsaka yung love na how the world defines it? Anong tingin mong pinagkaiba nung dalawang yan, Pastor Jerry? Ang sa sanlibutan ay ang nakikita ko ay iba sa kanila eh. Minsan ang pag-ibig na sanlibutan ay hindi L-O-V-E, kundi L-U-S-T, lust. Laman lang, more on physical. Okay? It's more than that. Hindi lamang patungkol sa physical na pag-ibig. Kaya ang love is not, hate is not the opposite of love. Kundi love is giving. Nadidefine ko lagi yung pag-ibig dahil mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang iyong kapwa, you are willing to give and willing to share dahil hindi yung love is not getting or gaining, but love is giving. And pag isa pang definition ko ng love is when you spell love is not L-O-V-E but letter T, letter I, letter M, and letter E. Love is time. Love is time. Because if you really love God, you will give time. If you really love your wife, you will give time. Okay? If you will really love someone, you will give time. Para sa akin, ang isa sa pinaka na definition ko ng love is time. Pero sa sanlibutan is kita ko ay ang iba ay more on flesh. Last, pag nakuha na nila yung gusto, that's it. Tapos na. Okay? Yun ang Brother Jesse.
Well, thank you very much, Pastor Jerry. Kasi the way that I understand, parang pag sabi mo in the biblical context or the Christian word of love, it's how can you serve others? Like God, di ba, loves us in different ways. So the same thing with us as well. How can I serve others? While in the world, how can I get something from somebody else or in this situation? So parang the object is different, Pastor Jerry, as what you have mentioned into that one. And I like the definition that you're saying, love sa labas is equals to lust, as you mentioned earlier. Pero sa'yo, ang definition of love is T-I-M-E or time. Dahil dyan, naisip ko, Pastor Jerry, naalala mo ba pag sa dati ng mga kabataan, pag sinabing Italy, ano ibig sabihin nun, Pastor Jerry? Hindi ko alam yung Italy. Kung meron kang love is equal to T-I-M-E, ako may Italy ako. Pwede mo sabihin, I trust and love you. Di ba? Meron ka wow, lupit Pwede mong kopyahin yan, Pastor Jerry. Okay lang, ha? Meron pa akong isa, Pastor Jerry. Ito pa. Yeah. Japan. Alam mo yung Japan, Pastor Jerry? Ano yung Japan? Kala, di ba, may love is equal to T-I-M-E ka. So, Italy, alam na natin yun, di ba? At Japan naman, just always pray at night. Di ba? Wow, yes, Ayan, so. Dumalawak yung aking kaalaman sa iyo, kapatid, Pastor sa larangan ng pag-ibig. Napakaseryoso naman. Ay, batiin natin si Ma'am Rose. Parang nairita si Ma'am Rose. Ang tanda na nung Italy. Tama naman, Ma'am Rose. Ay, luma na yun. Very old joke na yan eh. Pinaalala lang natin kay Pastor Jerry, baka magamit naman niya. Pero ito, Pastor Jerry, tinanong natin kanina, sabi natin, gusto nating malaman how does the people define love, Nakakatuwa naman, sabi ni Ms. Genevieve Lazaro, magandang hapon sa iyo, ma'am. Love moves in mysterious way. Aba, parang may naalala ako kanta para dyan, ha? Sabi ni Ma'am Edith naman, love is very sacred feeling of an individual. Good. Sabi ni Ma'am Liza, ang asawa ni Pastor Jeremiah, love is sacrifice. Aba, medyo maaga-aga para sa natuto natin kaya kay Pastor Jerry kanina, no? Sabi naman ni Deacon Bong, love means never having to say you're sorry. Ang lalim nun, ha? Deacon Bong, parang dyan. And so we're gonna do that a little bit more. Sabi ni Ma'am Rina Ribot, love is selflessness and parehas, ha? Kanina din, doon sa natin. And sabi ni Jonas Volante, love is time. I love that. And I thank you for giving time to us. That means you love us. Oh, I like that. And si Ma'am Rose, thank you very much for watching that also. Now, let's discuss it further. Pastor Jerry, sige, so those are the things. Pero what do you think, Pastor Jerry? So alam na natin ang difference of the biblical kind of love as you defined it po. Tsaka alam na rin natin yung difference how the world defines love, which is self-centered, which is what we discussed kanina. Kaya lang, Pastor Jerry, as believers, we live in the world right now. Alam niyo po yun, parang meron tayong biblical standards, pero hindi natin maiwasan, we are still in the world right now. So paano natin pagsasamahin yan, Pastor Jerry? How will a believer or a Christian like us live in the world nowadays? Ano pong inyong masasabi tungkol dyan, Pastor Jerry? Klaro naman ang salita ng ating Panginoon ay be not conformed to this world, okay? But be transformed by the renewing of your mind. Na talagang sa sanlibutan sa atin ay true love waits. Ayan ang topic kagabi doon sa Youth Night sa kina Pastor Padua. Ay ang totoong pag-ibig ay naghihintay. Katulad ni Jacob ay 14 na taon. Naghintay siya. Napasagot niya yung sinisinta niya, yung tinitubok ng puso niya na si Rachel. Imagine, 14 years, sa sanlibutan ay may team song sila Lunes nang kita'y makilala. Isang ligong pag-ibig lang 7 araw, sinagot na. Huwag natin gayahin ang sanlibutan. Kundi sa mga
ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, ay hanapin ang kalooban ng Diyos. God's will is very important. Know the Bible, read the Bible, and you can discern what the will of God in your life. Then wait for God's will and wait for God's time. At wag lang yung damdamin ang susundin, kundi yung mag-pray na mabuti sa Panginoon. Kaya bagamat nasa libutan tayo ay mga kabataan ay huwag makuha doon sa mga kantsaw at reto-reto lang. Kumusta? Medyo ka na ba? Yan, minsan doon tayo ay dapat nananalangin at iniluluhod natin yan sa Panginoon. Kung meron kang natipuhan na ikaw na binata, nakita mo isang magandang dalaga, ay ligawan mo sa pamagitan ng panalangin. Tiyakin mo ang kalooban ng Diyos. Kaya huwag magmadali sapagkat pag ang taong nagmamadali pag nadapa ay malalim yan. Ayan, so sabi nga ni Pastor Jerry, so sa mga binata at daig ng binatang mapanalinginin or the one who keeps on praying kaysa sa binatang pogi. Totoo ba yan, Pastor Jerry? Alapit mo, kapatid. Di ba kailangan mag-pray sa ligawan mo sa panalangin sa yung mga tipong cute lang, hindi ka gwapuhan masyado, di ba, Pastor Jerry? Kailangan manalangin ka ng mataimtim pa. Ganun ba yan, Pastor Jerry? Kaya naalala ko, kapatid, yung ano daw ang tawag doon, Brother Jesse, doon sa pangit yung lalaki, napasagot niya yung magandang babae. Anong tawag? Alam mo na yan, di ba? Ang tawag doon, diskarte. Di ba? Diskarte yun. Yun ang diskarte talaga. Napasagot niya yung magandang babae. Balik na rin naman natin. Gwapo yung lalaki, pero yung babae hindi naman kagandahan. Ibig sabihin ay pangit. Naging sila. Ano tawag doon, Brother Jesse? Ano tawag sa pag-ibig na yon? Brother Jesse, ano nangyari sa'yo? Ano tawag doon? Ano po? Ang tawag doon ay true love. Yan talaga ang totoong pag-ibig. Nagkatuloy yan ay gwapo yung lalaki at napakaganda ng babae. Naging sila, ano tawag doon, Brother Jesse? Ang tawag doon ay, alam mo tawag doon? Di po. Destiny. Destiny yun. Ayun. Ang tawag doon, destiny. Destiny. Pero nagkatuluyan yung lalaki pangit, yung babae pangit. Naging sila, ano tawag doon? Disaster? Alam mo ba, Jesse? Ano po? Hindi, kapwa ko mahal ko. Kapwa ko mahal ko. Di ko alam. Pastor Jerry, joker ka pala. Nag-warm up lang. Pero ang dami ko natutunan sa'yo, Pastor Jerry. So pag may nakita pala ako, uy, kapwa ko mahal kayo. Diba? So alam na natin yan. Mamaya, puro yun na natutunan ng mga viewers natin. But thank you very much, Pastor Jerry. Ito, basahin natin ba nilalabanan ni Brother Robbie yung Italy ko tsaka Japan, Pastor Jerry. Sinabi niya, Libya. Alam mo ba ibig sabihin ng Libya, Pastor Jerry? Pwede mo gamitin sa love letter ito. Libya, love is beautiful. You also. Kailangan may lambing sa dulo. Love is beautiful. You also. Ayan, para may konting lambing sa dulo. So that's what Libya is. Pero batiin ko rin po, Sir Jerry, si Ma'am Susana Cruz. Maraming salamat po for joining. Sabi niya, love is patient and kind. I like that. Sabi ni Deacon Bong, Holland. Tingin ko, Deacon Bong, nagsabi ng Holland na yan. Kanina pa, Sir Jerry, kumanta ka na. Gusto ko rin Lunes. Kaya nabitin ako Tutuloy natin yung Martes sa Miyerkules hanggang matapos yung isang linggo yung kanta mo mamaya. Baka yun na matandaan ng mga viewers natin Feeling ko nga. So, hinahanap na natin yan. So, kakantayin natin yan. Pero maraming salamat po sa mga viewers natin. Just keep on putting those comments. May something comes into your mind, please do that. Keep on putting that comment as well kasi we want to engage with you. Now,
Kasi Jerry, nabanggit mo kanina, parang, kasi di ba usually pag sinasabing love, it's always sa mga kabataan. I think wala namang age yan. I think it applies to all then. Pero sinasabi mo kanina, Pastor Jerry, true love waits. Alam mo, yung wait part na yan, ang hirap-hirap niyan eh. How long should you wait? Mga tipong may panahon ba to? Or kailan ba yung wait na yan? Palagay mo, Pastor Jerry, in your own context, how long should you wait if you're saying true love waits? Sa Biblia, hindi namang nakakulugan ay si Jacob 7 taon, naghihintay 7 taon. Kung ako naman ay 57 years old na ako, kung ako'y maghihintay ng 7 taon, 64 years old na ako noon. Kaya ang totoo yun, na ibig sabihin, naghihintay ka, tinitiyak mo ang kalooban ng Diyos. Ayon doon sa turo o pamantayan ng salita ng Diyos. Huwag ka lamang madadala ng iyong sariling damdamin. Yun. Huwag ka lang madadala ng buyo ng damdamin mo o di kaya yung mga sinasabi mga taong mga kaibigan mo o kabarkada, naghihintay ay kailangan you are spiritually matured and you are emotionally secured and even you are financially stable. Yan ang sinasabi ko sa mga young people. Kung kayo ay manliligaw, you should know that you are spiritually matured and you are emotionally secured and financially stable. Ay, ang buhay natin ngayon, kailangan ay nasa iyo yung 3 bagay na yan. Yung paghihintay, kailangan you are spiritually matured. Hindi po pwede yung bubut pa lang ay pipitasin mo, ay hindi mo ma-appreciate. Pahinugin mo muna sa panalangin. Yan naman, talagang gusto ko yan ha. So talagang you have to really pray for that. Tapos papahinugin, ang lalim ng Tagalog na yun, papahinugin mo sa panalangin. Kasi tama ka pa, Sir Jerry, no? Maybe the short answer to that, based on what you said, there's no exact kailan ba yung true love waits. Hindi 7 years, hindi 10, I don't know, like 20 or so. But it's on how God moves in you. At tama pa, Sir Jerry, no? The only way you will know kung perfect time na ba to is if you stay in His will while waiting. Tama pa, Sir Jerry, no? Kasi if not, mainip ako kasi He wants this now. Pero hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. So nakakatuwa naman yan. Pastor Jerry, ito naman. Sige, so alam na natin yung time. Okay, we wait while praying. Where do you find naman true love? Yan, Pastor Jerry. Kanina, true love waits. So it talks about time. Pero sagutin naman natin yung where. Pastor Jerry, sabi na iba mula ng mga kabataan or mga single right now or yung mga, who wants to, or who's praying for this one. Saan naman ako hahanap ng true love, Pastor Jerry? Meron ba dyan sa Moraya? Baka naman meron or kung saan man. Paano ba? Ano bang paraan dyan, Pastor Jerry? Well, kapatid, wala naman talagang specific na lugar eh. Wala naman talaga eh. Talagang ang iba ay mayroong church camp. Nagtatagpo sila doon sa campsite. Naging sila. Ako, ang wife ko, natagpuan ko siya doon sa church. Nung nabubuhay pa yung wife ko, nung dalaga siya, ay nung nakita ko siya, ay ipinag-pray ko siya. Kaya doon sa church ay personally ay sa aking karanasan, na-meet ko doon sa church. Ang sagwa naman, kung ikaw ay Kristiyano at na-meet mo yung kasintahan mo doon sa nightclub, ang sagwa naman nun. Ibig sabihin, baka nag-beer house ka pa. Wala naman specific place, pero sa isang Kristiyano ay ang ganda andoon sa church. Sapagkat yan ay pinapakain ng salita ng Diyos, siya ay tapat sa Panginoon. Kung magpe-pray ka rin lang sa mga kabataan, sa mga binata, pag-pray mo naman yung inuuna ang Panginoon at matapat na sa Panginoon natin. Kaya yon, brother, wala namang specific na lugar na
para matagpuan mo yung magiging lifetime partner mo, Brother Jesse. Maraming salamat pa Sir Jerry for putting that. Pwede rin, Brother Jesse, sa Bible School. Yung iba, sa Bible School nagkatagpo. Oo. Ang iba naman, sa Bible study, ang malungkot lang, imbis na discipleship, disciple chicks. Yun lang ang lumalabas. Pwede. Huwag naman gano'n, magpagkalon. Oo. May isa pa Sir Jerry, dagdag natin dyan sa disciple chicks, di ba? Meron pang isa, alam mo yung anong tawag pa Sir Jerry? Yung nagdadala ka ng sabi, oy, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Dadalhin sa church, di ba? Tapos pag nakakilala na sa Panginoon, pwede na ipag-pray. Anong tawag doon Sir Jerry? Ay, hindi ko alam. Ito, dagdag natin sa disciple chicks pa Sir Jerry. Ang tawag naman doon, evangeligaw. Di ba parang yun Sir Jerry? Evangeligaw. Ayan. Diba? So, pwede yan. Kasi Sir Jerry, yung kanina definition mo, di ba? Nakilala niya sa labas, hindi na lang niya sa... Joke lang yan, guys. Baka sabihin niya, sabi ko, pwede yun. So, that was just a joke. Pandagdag sa disciple chicks ni Pastor Jerry. Now, Pastor Jerry, nakakatuwa, nabanggit mo kanina, nakilala mo ang iyong ang misis po, inyong may bahay sa simbahan. Talaga namang nakakatuwa kasi you made yourself available, you were in the ministry, and God prepared everything for you. At yung tinatawag natin, true love waits, and it's all in God's perfect time. Meron akong tanong pa, Sir Jerry, sa inyo. So kayo po ba ng iyong may bahay, di ba? Si Ma'am Rina, ano po ba ang classification niyo po dyan? Yan po ba ay diskarte, true love, destiny? Ano po ba yan, Pastor Jerry? Destiny ba? True love, siyempre, true love yun. Okay, diba? Isa na rin yung pwedeng diskarte. Pwede. Nakakatuwa yun. So ngayon, pag may nakikita ako mag-asawa, tanong ko, ano ba kayo? True love? Alam na natin yan. Na, Pastor Jerry, pag-usapan naman natin ang iyong love life. Ito na, Pastor Jerry, di ba? So nakakatuwa naman. So, how did that love of yours and si Ma'am Rina grew over time, Pastor Jerry? Sabi mo, nagkakilala kayo sa simbahan. Then what happened? Then what next? Yan, yun ang pag-usapan natin. Una ay papasalamat ako sa buhay ni Ma'am Rina at siya ay nasa piling na ng Panginoon. Nung siya ay dalaga ay nakita ko yung kanyang katapatan sa Panginoon. Naroon yung inuuna niya sa Panginoon. Kaya sa akin ay ipinag-pray ko siya sapagkat nakita ko maraming pagdadaanan. Ibig sabihin na maraming pagdadaanan ay siyempre marami din siyang mga manliligaw. Yan, marami rin siyang mga manliligaw. Kaya ang ginawa ko ay nanalangin ako, kapatid, at hindi lamang basta panalangin, prayer and fasting. At hindi lamang prayer and fasting, nag-overnight prayer pa ako sa Panginoon. Lagi nating iniluluhod sa Panginoon. Kaya nga may kasabihan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. At wala ring matigas na puso sa mainit na panalangin. Kaya yun ang bunga, panalangin, at unahin ng Panginoon sa akin. Pinapayuhan ako ng aking pastor at maganda rin sa mga young people. Just put God first and please the Lord. Nasabi ng Bible, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Kaya pinilis natin ang Panginoon, at nung tayo ay nagpaalam sa ating pastor at sinabihan din ng asawa ng ating pastor ni Ma'am Dory, si Ma'am Rina, sabi niya, nagpaalam na si Pastor Jerry, si Brother Jerry kay pastor para ligawan ka. Sabi niya, siya rin po ang ipinagpe-pray ko. Kaya yun ang di naman. Grabe ka naman. Hindi kalooban ng Diyos, wag lang ipogi naman.
Tapos po, parang nakatuwa yun, Pastor Jerry, sa pinag-pray mo, tapos overnight fasting pa, tip na sa mga single out there, alam niyo na ang gagawin, ipag-pray, fasting, overnight prayer din. Tapos sabi niya, ikaw din pinag-pray niya. So tapos, ano nangyari next, Pastor Jerry? Pastor Jerry? Pwede pakiulit na... Ayan, nawala yung... kanina, Pastor Jerry, di ba natawa? Sabi mo, pinag-pray mo, tapos you sought counsel from your elders, from your pastor. Tapos sinabi ni Ma'am Rina, she's also praying for you. Ano mo, talagang... di ba? Ano nangyari next, Pastor Jerry, after nun? Kayo na? Ganun ba kagad yun? Kasi, I pray for you, you pray for me. Let's pray for each other. Paano ba story niya, Pastor Jerry? Yan na, sinimula ako ng niligawan. Pupunta ako na sa bahay, inihahatid ko. Kaya doon sa bahay. Pero pagdating naman doon sa bahay, ang ginagawa namin, hindi more on sa amin, prayer. Bubuksan namin ang Biblia, tapos magpe-pray kami, praying for her loved ones to be saved. Kasi mga loved ones niya hindi pa nakakilala sa Panginoon, mga magulang niya. Then we make yung bahay, may lugar na pwedeng manalangin sa Panginoon. Kaya yun ang naging puhunan at puhunan ng Panginoon, yung mga loved ones niya ay nakakilala rin sa Panginoon. Kaya yun ang paraan. Ang totoo niya, Brother Jesse, mahigpit doon sa Mother Church, sina Pastor Padua. I was then a worker. Alam mo ba, meron kaming curfew hour noon. 10 o'clock, kailangan nasa loob na ng perimeter ng church. Kaya pag hinatid ko yan, tapos mga alimbawa, 5 to 10 na, tatakbo na ako niya, papunta sa loob ng, makapasok sa loob ng church doon sa dorm. Not just to violate the instruction given by Pastor Padua. Ibig sabihin, kailangan andun din yung ating compliance. Doon, pag naliligaw ka, kailangan din andun yung pagsunod. Marunong ka ring makinig doon sa nakakasakop sa iyo. Yan ang natutunan natin nung tayo ay dumating yung takda na kami na yung kasal, ay lahat ay provided ng Panginoon. Back up ang church sapagkat napakasarap pag inuna mo ang Panginoon at kalooban ng Diyos. Ang Diyos lahat ang magsasaayos niyang kapatid. That's right. Now, when I'm listening to your story, Pastor Jerry, talaga, parang God's fingerprints is all over the place, from the time na sabi mo, ang daming suitors, tapos ang daming ni Ma'am Rina, but it ended up, you were praying for each other, tapos, I'm sure it's not perfect, the journey, hindi po perfect yung journey, pero God was good enough to keep on sustaining you in general, which is really amazing. Now, let's talk about the challenge, the biggest, perhaps the biggest challenge that you have, Pastor Jerry. Kasi again, to our viewers, alam po natin na yung plano yung mga nakakilala kay Pastor Jerry, he's a widower. And let's talk a little bit about that, Pastor Jerry. How did you go through that struggle? Kasi syempre, di ba, humanly speaking, gusto natin, meron tayong vision of we grow old together with our spouse. Then when God calls us, we go in our old age, in our advanced age, and that's a full life. But I guess God had different plans. Paano mo napagdaanan yung struggle na yun, Pastor Jerry, and how made it stronger for you to go on with the ministry po? Ang totoo niyan ay samantalang siya ay may karamdaman, ay nakakatulog siya 3 o'clock in the morning at magigising yan mga 8 o'clock in the morning. Ang ginagawa ko ay lagi ko siyang binabasa ng Bible, Bible reading. Kaya by the grace of God, I was able to read the Bible for me to be strengthened by the Word of God. Kaya kailangan kong lumakas,
lumakas sa pamagitan ng salita ng Diyos, na ibig sabihin ay sa biyaya ng Panginoon ay yung kanyang salita, yun ang nagpalakas sa akin. At ako ay in-encourage ng Panginoon at tinuruan ako ng Panginoon na ang buhay ay pahiram lamang, at ginamit ng Diyos sa akin yung Job chapter 1 verse 20 to 22. And the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. And all these things Job sinned not, nor charged God foolishly. Yan ang ginamit ng Panginoon sa akin. Then, nung siya ay kinuha na ng Panginoon, ang companion ko, Word of God, mag-focus sa ministry, tuloy lang, lalong dagdagan, maging busy sa gawain ng Panginoon, na yun ang naging ang ating pinagawa ng Panginoon sa atin, Brother Jesse, na maglagi akong maging emotional, hindi mag-move on, mag-move forward. Natutunan ko panghawakan sa salita ng Diyos na forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Tinuruan din ako ng Panginoon na Ma'am Rina is in the best place. Siya ay nasa piling na ng Panginoon. Kaya alam mo, minsan nung siya ay kinuha na ng Panginoon, ay ang prayer ko nga, Panginoon, pwede bang sumunod na ako sa Kanya? Pero sabi nung aking dalagang anak, Daddy, sino mag-aalaga sa amin? Sino ang titingnan sa church? Then I was challenged by that. Then tuloy lang sa gawain ng Panginoon sa paglilingkod. Kaya yun ang naging blessing, Brother Jesse. Well, Pastor Jerry, I'm out of words, Pastor Jerry, kasi hindi ko masakit. Talaga, that scenario is unimaginable, Pastor Jerry, kasi parang, wow, how do you put that, di ba? Pero Pastor Jerry, was there, okay, humanly speaking, was there a time na parang, I just wanna let it go, and kasi di ba parang it becomes too much eh. Alam mo yun, Pastor Jerry, maybe I don't know how the extent was, but maybe for you. Pero was there a time, Pastor Jerry, na, you know what, Lord, surrender, and maybe not in that sense, pero how do you encourage yourself? Kasi ang daling sabihin na, okay, you read the Bible and all, pero deep within you, ang laking kawalan. Parang that's in your mind, di ba, Sir Jerry? Parang may nawalang iba. So, I hope you understand what I'm saying. Pero how Yes, do you yes. say, you know what, Jerry, I'm okay. I'll move on for the Lord. What made it that stronger for you, Pastor Jerry? Yan nga, ang nabanggit ko kanina, yung salita ng Diyos, pinangwakan ko na naging optimistic si Job. Sabi ni Job, blessed be the name of the Lord. Kasi misa nag-iisip ako, I have many questions, but the Lord told me, and He used His word, na sabi ni Job, blessed be the name of the Lord. And all these things, Job sinned not, nor charged God foolishly. Kaya, ayun, maluwag naman sa aking puso, the Lord gave, and the Lord has taken away. Kaya, pahiram lang eh. Natutunan ko hindi dapat maging possessive, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Ayun, na sinabi ng Bible, in everything there is a season and a time to every purpose, a time to be born and a time to die. Kaya maluwag sa puso ko na matanggap yun, sapagkat yung plano ng Panginoon ay yung kalooban ng Panginoon ang siyang nangyari. Kaya ayun, Brother, sabi din ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yun yung mga nagbigay ng comfort at strength sa akin, at tinuruan ng Panginoon ako yung mga bata ang mag-focus doon. Basta't basa lang ng basa ng Bible, mag-focus, panghawakan ng salita ng Panginoon. Maging realistic, hindi maging emotional. That is amazing, Pastor Jerry. Talaga, wow. And
I don't know what to say after. Kasi if you look at your love story, di ba, Pastor Jerry, it started in God's perspective. You prayed for it. Maybe the journey was not easy for sure. And Yes, I'm sure yes. yung family mo and your friends are and the church members know it. Yet, you're still continuing. It never changed. The love that you had for God never changed. It even made it stronger. And that's why, let me just give a quick shout out to your Praise daughter. the Lord. I would think si Janine La Rosa de Vera. She said she loves you back. And those are the things that really fills in, Pastor Jerry. And I'm so happy with your blessings and learnings that you're going through. Now, Pastor Jerry, now let me just spin back to that particular topic natin. Is it bad to love yourself? What do you think, Pastor Jerry? Di ba, syempre, di ba, sabi, like we need to love ourselves then. Like, you need to do that. Is it good? Is it bad? What do you think, Pastor Jerry? Wag mong sa natutunan na natin na he that loveth himself, he that findeth his life shall lose it. But he that loseth his life for his name's sake shall find it. Kaya ibinigay na natin lahat sa Panginoon eh. Hindi na yung not my will anymore but His will be done in my life. Kaya hindi ko dapat mahalin ang sarili ko kundi ang Panginoon na nagmamay-ari sa buhay ko na dapat kong mahalin. Yan ang naiintindihan ko doon, Brother Jesse. Nicely answered, Pastor Jerry. Ito may nagtanong. Ito, at gusto ko yung mga tanong kasi usually mga kabataan, pero for sure tanong din to ng mga adults natin din. Ito, sabi, Pastor Jerry, can we love someone so much? Is there such a thing as you can love someone or something too much, Pastor Jerry? May ganun ba, Pastor Jerry, o what do you think? Nakita ko sa Bible dapat ang Panginoon, the love for God must be first in our hearts. Dapat ang Panginoon talaga ang nasa ibabaw eh. Kasi 'di ba sabi ng Panginoon kay Pedro, lovest thou me more than this. Kaya dapat Panginoon lang talaga ang pinaka minamahal natin. Yung iba sa ibaba na lang. Iyon ang masasabi ko doon, Brother Jesse. Maraming salamat, Pastor Jerry. Now, nung sinabi mo yan, it makes everything more sense. Like, for example, if you put God first, everything next to that, it doesn't matter what happens to things after, as long as you put your love to God. Thank you very much, Pastor Jerry, for reminding us and for your testimony kasi that made it nice. Now, again, meron akong panghuling tanong, di ba? Ito, ating mga viewers, nagpaalam ako kay Pastor Jerry bago ko tanongin to. So, sabi naman, okay naman daw tanongin. Pastor Jerry, ikaw ay kagandang lalaki, abay, katangkad, di ba? Tapos kaganda ng buwan, lahat na lang ng kabutihan, nandun na eh. Kakatawa naman yan. Ako may tanong, Pastor Jerry, is it okay to love again? Siyempre, doon pa rin tayo sa sinabi ng Biblia na it is not good that a man to be alone. Siyempre, ay kailangan din natin ng companion sa buhay. Siyempre, in due respect, magpapaalam din ako yung pagpayag ng mga bata at pagpayag ng aking mga hipag, mga in-laws. Pero sa kalagayan ko, sapagkat sabi ng Biblia, hindi mabuti sa isang lalaki na mag-isa. Malaking bagay din yung may companion. Kung ano ang plano ng Panginoon, kung marapati ng Panginoon na tayo ay mabigyan ng partner, salamat sa Panginoon according to His will and according to His plan. Amen to that, Pastor Jerry. And we are with you and we'll pray for you, your family, and the ministry on what is God's best for you, the same way that He has shown you His will for your life and you are living on. Now, Pastor Jerry, before we let you go, do you have any message of encouragement to all those watching right now po, and who's
really blessed with your testimony. Go ahead, Pastor Jerry. Ang sa mga mister, salamat sa Panginoon meron kayong wife sa mga husband, ano? Na ang turo ng Biblia, husbands, love your wives. Even as Christ loved the church. Na yung pag-ibig natin doon sa mga asawang lalaki para sa kailang asawang babae, ang pag-ibig dapat doon ay agape love. Agape love. Na this is a serving love, sacrificial love, a satisfying love, and sanctifying love. Mahalin natin ang ating asawang babae. Paglingkuran natin sila. At sa asawang babae, magpasakop. Gano'n lang. Tapos sa mga kabataan, please, wag yung tibok lang ng puso mo, kundi ipanalangin mo mabuti. Tiyakin mo ang kalooban ng Diyos. Tandaan mo, hindi kayo nagbabahay-bahayan. Hindi kasal-kasalan yan at tatay-tatayan at nanay-nanayan at anak-anakan lang, no. Napakalaga yung institusyon na tinayo ng Panginoon na tahanan. Tiyakin talaga ang kalooban ng Diyos. At sapagkat yan ang plano ng Panginoon ay yung kalooban niya sa mga binata at dalagang nakikinig, tiyakin niyo ang kalooban ng Diyos at pailalim at sumunod kayo doon sa turo ng salita ng Diyos at makinig kayo sa inyong pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos at mapapabuti kayo at pagpapalain kayo ng Panginoon. Kaya yun, Brother Jesse, ang masasabi ko. Amen. Thank you very much for that encouragement, Pastor Jerry. And you're right. Well said. It all goes back to what God wants for our lives and what is it that we are looking for according to His will. Now, Pastor Jerry, as we close, can I ask you po, no, if you can please close us in a word of prayer? Yes, Brother Jesse. Sige po, ay manalangin tayo. Salamat po dakila naming Diyos sa napakalagang pagkakataon na ito na maintindihan namin ang patungkol sa iyong kalooban, ang patungkol sa pag-ibig, na hindi kami lalayo doon sa iyong salita, kundi ang kalooban niyo ang siyang mangyari sa aming mga buhay. Doon sa mga dalaga o binata na nananalangin ng makakasama nila sa buhay, ay panalangin ko, O Diyos, na sila ay maging mapanuri at tiyakin nila ang kalooban mo sa buhay nila at sa bawat pamilya naman sa mag-asawa. Sa asawang lalaki naroon po ang pag-ibig sa asawang babae at doon sa asawang babae naman po ang panalangin ko naroon ang pagpapasakop sapagkat nais mo, Panginoon, sa bawat tahanan na ito ay maging matibay po. Salamat po sa ministry ng Zion Baptist Bible Church. Patuloy mong gamitin ito at marami pang maabot ang iyong salita. Gamitin mong patuloy ang Pastor Jeremiah Solomon at ang kanyang pamilya at salamat din po kay Brother Jesse. Purihin po kayo, Panginoon. Tanggapin niyo ang aming panalangin na ito sapagkat hiniling po namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at Amen. Maraming salamat, Pastor Jerry. At dahil dyan, we'll invite you all, of course, the young people of Pastor Jerry and everybody else on April 9. Meron tayong love banquet for young people and everyone else, so mga young professionals as well. So we'll see you there. Again, maraming salamat, Pastor Jerry, and thank you all for joining us in today's episode. Be refreshed, be excited, all in Zion on Air. We'll see you in our next episode. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye-bye.